Hello guys. Ngayon po ay tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng isang simpleng student management system at chart gamit ang Laravel. Una, gumawa, gumawa po muna tayo ng project sa CMD. Since meron na po tayong nagawa dito na project, explain ko na lang po kung paano ang gagawin natin sa first step o sa una. Ang unang step po natin is gagawa po muna tayo ng project sa CMD dito. Type lang po natin yung Sa-type lang po natin Composer Create Project, Laravel-Laravel. Then kung anong gusto nyo pong pangalan ng magiging project nyo po, pwede nyo ilagay dito. Then hintayin nyo lang po ma-download yung project. Kapag na-download naman na po, punta man lang po tayo sa may users natin. Makikita po natin lahat ng mga nagawa nating project dito, yung folder para sa gagawin nating mga system. At i-drag lang po natin since ito po yung nagawa ko, yung kailangan lang po natin gawin is pipindutin nito at ida-drag natin papunta sa VS Code. At ganito po yung magiging itsura niya pagkatapos po natin nagawa. Then susunod naman po natin gagawin is gagawa naman po tayo ng ating mga controllers. Ang gagamitin po natin yung mga pangalan ng controllers is yung surname natin. Then, since gano'n rin po yung ginawa ko sa controller, pangalan po ng aking is pangalan po ng aking controller is keyness. Since nakagawa naman na po ako ng mga controller, dapat po mga pangalan is surname muna. Then ganun rin po sa views kapag gagawa po tayo. Dito naman po is first name naman po ang kailangan nating lagay na pangalan ng ating mga blade files. Then ganun rin po sa gender kahit ganito lang po ang pangalan ng blade file. Basta ang importante po yung pangalan ng ating controllers at mga views sa ating views, mga blade files, which is first name dito at saka sa controller is last name. Meron na rin po itong mga codes para sa ating para sa ating student management system. Then susunod naman po natin gagawin is sa ating database. Kapag gagawa naman po tayo ng ating database, kailangan po natin kailangan po muna natin buksan ng ating sump. Makikita po natin dito na nakabukas na ating sump. At kailangan po muna natin pumunta sa may localhost para gumawa ng ating database. Ito yung pangalan ng ating ginawang database. At kailangan po natin i-manage ito dun sa .env file niya. Kailangan po natin palitan. Una po natin makikita dito is SQLite po yung nakalagay dito. Then pinalitan ko po siya ng MySQL. Then yung nakapalagay po dito is Laravel. Pinalitan ko rin po siya ng aking ginawang pangalan ng database which is good_db. Then kapag nakagawa naman na po tayo ng ating database, pwede na po tayong gumawa ng para sa ating migrations which is located in the database. Kapag gagawa naman po tayo is tatype po natin sa terminal is PHP Artisan migration. Kapag gagawa naman po ng controller is PHP Artisan make controller. Yan yung magiging pangalan ng ating gagawing controller. Ganun rin po sa paggawa ng ating blade files. Tatype natin is PHP Artisan make views. Then yung pangalan ng ating magiging blade files. Then sunod naman po yung mga paglagay ng mga code sa ating mga blade files. Since may nagawa na po, dapat po nakaseparate ito. Makikita po natin dito na nakaseparate po siya by courses, school years,
and students. Kapag hindi naman po ito naka-separate parang magu maguguluhan po siya dito kaya mas better po na gumawa po tayo ng folder na ilalagay para sa mga grade files po natin. Then gano'n rin po sa layout, which is ito po yung pinaka main page ng ating system, gagawing system. Alright, this is the layout. Dito po manggagaling yung mga designs ng ating mga para sa ating mga blade files. Then ito po yung mga karga ng mga ginawa ko pong blade files. Ito po sa courses, kung pipili yung student, dito po tayo gagawa ng course na ilalagay po natin sa ating student management. Pwede rin po natin ma- ma-edit or delete. Then sa school year naman po, ilalagay po natin, dito na po magdi-display o maglalagay ng school year na gusto niyo po. At pwede rin po natin siyang ma-manage. Pwede rin po tayong magdagdag o mag-delete. Then sa students naman po, dito naman po maggagawa ng pangalan ng ating mga students at pag-manage rin po sa kanila sa mga pangalan nila, pag-edit at pag-delete. Then sa chart naman po is yung gender ng mga students. Dito po malalaman ano kung ano po yung mas marami, either male or female po ba ganun. Then wag rin po natin kakalimutan yung sa mga routes po natin para hindi po magulo yung mga controller po natin. Kasi ito po yung nagsisilbing navigation po natin sa ating system. Kapag wala po yung mga ito, magkakaroon ng mga errors sa ating system. Ganoon rin po sa ating mga controllers. Kaya ganoon po ang logic. Kapag meron pong tayong controller, kahit na wala po tayong mga routes, hindi pa rin po natin makikita yung mga ginawa natin sa system. Ganoon rin po sa routes. Kapag meron kapag meron naman po mga to, kahit na wala po yung nasa controller, still hindi pa rin po natin siya makikita at magkakaroon pa rin po siya ng error. Then dito naman, then kapag sa students naman po, yung kapag kailangan naman po ng image is kailangan po natin gumawa din ng folder sa public. Gawa po tayo ng folder na pangalan is uploads, then images. Dito po may nilalagay po nilang mga images o ini-insert nilang mga images kapag gagawa po sila ng kanilang accounts or magre-register ganun. Dito po makikita. Then since naka-connect na rin po siya sa database, meron na rin po siyang code sa migrations. Kapag once na tingin nyo, okay naman na po yung mga codes is titignan naman po natin sa Google or sa Chrome. Ang itatype lang po natin is PHP Artisan. Kailangan po muna natin i-optimize bago po natin i-run. Makikita po natin dito na nagka-error po siya. It means na may error po dun sa ating disk. Ang kailangan lang po natin gawin is try po natin clear yung mga routes. Ayusin. Ulitin po natin siyang optimize. Kapag ganong error po yung nagpakita is kailangan lang po natin kailangan lang po natin i-clear yung mga routes or yung PHP artisan config colon clean. Ganito po or di kaya yung kailangan lang po natin clear yung catch niya. PHP artisan catch colon clear.
bago po natin ito i-optimize at i-run, since nakikita po natin dito is done na po ang lahat na nakalagay, susubukan na po natin i-run using PHP Artisan Serve. Kita po natin dito na nakarun na po siya. Yung titignan po natin siya sa Chrome. Unahin po natin yung sa My Courses. Makikita po natin dito na gumana naman po siya. Although wala po siyang design gamit kapag lalagyan naman po natin siya ng design is pwede naman po tayong gumamit ng Bootstrap. Ito. Kailangan po natin i-link yung dalawang ito sa layout or sa upload. Then kapag gusto niya naman po lagyan ng design is pwede na naman pong gumamit ng GPT at siya po bahalang gumawa ng simpleng design. Since hindi ko na po siya ginawa ng design, ganito po yung magiging output niya kapag wala po siyang design or yun, yung sa Bootstrap. Yung makikita po natin dito is meron po siyang mga laman. Kapag gagawa naman po ng panibagong course is pipindutin yung create new course. Pwede tayong maglagay ng panibagong course para sa mga students. Kunwari, BSHM, then create course. Yung makikita natin dito na magdi-display po siya. Then kapag gusto na naman po mag-delete is pwede rin po siyang matanggal dito. Makikita po natin na natanggal po siya. Then sa students naman po or sa school year mo, school years. Same rin lang po siya dun sa my courses. Wala po siyang, although wala po siyang design, dahil hindi ko na po siya nilagyan. Pero gumagana rin po siya katulad nung sa courses. Ganun rin po yung design niya. Kapag kapag maglalagay naman po ng school years, yun, sa create yung school year. Kunwari maglalagay po tayo ng panibagong school year is 2024-2025. Then create. Makikita po natin ulit na nag-display po siya at gumagana naman po. Then try natin na i-update or edit. Gawin natin 2025, 2026. Makikita po ulit natin na nagbago po siya or na-update po ang ating nilagay na school year. Then pwede rin po natin siyang ma-delete. Yung mga school year na to is magpapakita po siya sa student kapag mag-input po siya para sa kapag mag-input po yung isang estudyante, magpapakita po yung school year at ganoon rin po sa mga courses. Sunod naman po natin sa students. Ganito. Ito naman po yung sa student natin. Dito po magpapakita sa itong page na to, dito po magpapakita yung mga information ng ating students. Try po natin mag-add add new student. Since ganito po yung ayos niya, kasi wala po siyang design gamit yung Bootstrap. Pero try pa rin po natin ano. Ito po yung school year na ito po yung mga school year na nakalagay kanina dun sa blade file ng school year. Then ito rin po yung sa courses kanina. Subukan po natin maglagay. Yung sa gender, sa age.
Then meron rin po siyang image na pwede ilagay ng ating mga students. Then grade. Makikita po natin dito na dito naka-display naman po siya. Successful naman po yung kumpleto rin po yung mga information ng nilagay ng ating student. Pwede rin po natin siyang ma-edit if gusto ng student. Then makikita po natin na na-update po yung contact number tsaka yung address. Then pwede rin po natin siyang ma-delete kagaya po nun sa school year at tsaka sa courses. Then yung last part naman po is yung chart. Or pwede magdagdag po muna tayo ng isa pang student. This time is female naman po yung ilalagay natin sa gender. Then gagamitin rin po natin yung same na image. Makikita po ulit natin na nag-display ulit siya. At ganun rin po sa una, pwede po siyang ma-delete at ma-edit or update. Then, yung mga ini-input po natin mga informations na pupunta po siya sa ating database dito. Mahanap po siya dito sa My Students sa ginawa nating database. Makikita po natin dito na yung mga nailagay po natin kanina ng mga information. Kapag hindi mo naman po natin na migrate ito using PHP Artisan Migration or PHP Artisan Migrate, hindi po siya magpapakita sa ating database. Then sa last part naman po is yung sa chart. Tignan naman po natin yung sa chart kung meron nilagay po doon yung gender. Makikita po natin dito is not found. Kapag ganito yung nagpakita, subukan lang po natin yung ulitin or i-optimize. Then pwede rin po nating i-clear ulit yung route using PHP Artisan route :clear. Then PHP Artisan serve ulit. Or mali lang siguro yung nakalagay sa ating routes. As we can see, mali po yung nailagay ko dun sa Chrome na destination niya. Ang nakalagay po is gender distribution imbis na charts. Hindi po natin maiwasan yung ganong error, kaya double check lang po natin yung mga files po natin or sa routes. Distribution. Then makikita po ulit natin dito na naidagdag yung dalawang gender ng ating nilagay na estudyante kanina, which is isang male and female. Sakto lang po siya dun sa ating database kanina. Mga nilagay nilang mga inputs na gender. Kapag gusto naman po nating pagandahin ang
mga page na ginawa natin is kailangan lang po natin ilagay yung link ng city links ng Bootstrap. Dalawang ito. Then pwede naman po natin siyang ipaayos using GPT. Yun, yun lamang po. Sana po may natutunan po kayo sa ginawang video. And yun lang po. And thank you for watching.